Dominant Protector. Credit to the author. 6,031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakakita na sina Zane at ang iba pa ng mga lumilipad na aparato dati. Karamihan sa mga ito ay hugis spaceship o lumilipad na kotse, at ang loob ay napaka-ordinaryo. Hindi ito maihahambing sa lumilipad na platito ni Terence na may 360-degree panoramic monitor. Matapos makita ang lumilipad na platito, mas lalo pang iginalang ni Zane at ng iba pa si Terence. Naramdaman pa nila na maaaring hindi naman masamang sumunod kay Terence. Nang umalis si Terence sa North Island, paparating na ang flote ni Mike. Kung makapaghintay si Terence ng 1 o 2 araw, maaaring makapunta siya sa gitnang isla kasama nila. Kung wala si Terence sa barko, bihirang umalis ng bahay ang mga taong tulad nina Jonas at Jerry. Sa kabilang banda, ang mga hindi nakakasundo ni Terence ay napakaaktibo, tulad ng pamilyang Zink Janding, at iba pa. Sa kubyerta ng sinaunang barkong Pandigma, nakita ni Janding na katatapos lang ng isang maliit na perya, si Melvin na nag-iisa. Agad siyang umakyat at mayabang na sinabi, "Melvin, wala kang nakitang kapaki-pakinabang sa pinakahilagang isla sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga alam kung paano ka naging tindero ng hilagang isla. Sinasayang mo ang mga mapagkukunan ng Chamber of Commerce. Kapag bumalik ako sa gitnang isla, tiyak na ipapa-impeach kita. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ngunit umalis ka na ngayon. Ayokong makakita ng mga taong katulad mo." Hindi siya binigyan ng kahit anong mukha ni Melvin, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi mababakas na paghamak. Dati, tinutulan ni Janding si Melvin sa publiko at sinira ang reputasyon ng Hong Chamber of Commerce. Matapos sampelan sa mukha ni Melvin at piliting umatras, halos nagkahiwalay ang dalawa. Hindi na kailangang maging mapagkunwari at magalang kapag nagsasalita. Bahagyang natigilan si Janding. Medyo natakot siya sa lakas ni Melvin. Kung sakaling magkaroon talaga ng alitan, kahit na mayroon pa siyang 2 gwardya sa kanyang panig, wala siyang kumpiyansa na harapin si Melvin. "Hong Xiang, huwag kang masyadong mayabang. Ikaw ba ang may-ari ng sinaunang barkong Pandigma? Gusto ko ang nandito, ano ang magagawa mo sa akin?" Sa katunayan, makikita ng sino mang may matalinong mata na nagkukunwaring malakas lang ang dating ng lalaking ito. Malamang ay agad siyang atres kung titigan siya ni Melvin ng masama. Mapanghamak na sinulyapan ni Melvin si Janding. Nakakahiya kung ibaba niya ang sarili niya sa antas ng 1 taong iyon. Kaya naman, malamig na sumengot lamang siya at iniling ang ulo para tumingin sa dagat, hindi na pinansin si Janding. Nakahinga ng maluwag si Vigar, ngunit hindi na niya ito ipinagpatuloy pa. Tumawa siya ng malakas at casual na sinabing hihintayin niya ito sa nakagama. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga gwardya. Nakita ni Bradley na hindi kalayuan ang eksenang ito at nagpakita ng isang nag-iisip na ekspresyon. Humagalpak siya ng tawa at sinundan si Janding papasok sa cabin area. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at naabutan si Janding. May binulong siya sa tainga nito. Nagulat si Janding noong una, ngunit ngumiti siya at hinayla si Zing Tianqing papasok sa kwarto nito para mag-usap. Tungkol naman sa kanilang pinag-usapan, kung si Terence ba o si Melvin, o silang dalawa ng sabay, walang nakakaalam. Si Terence, na kumokontrol sa lumilipad na platito, ay natural na hindi alam kung ano ang nangyayari sa sinaunang barkong Pandigma. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa kay Jenny, at hindi niya alam kung gagana ang sangay ng pagtitipon ng espiritu na kanyang pinaghirapan. Habang papalapit siya sa gitnang isla, lalo siyang kinakabahan. Kung hindi mailigtas ng sangay ng konsentrasyon si Jenny, ano ang dapat niyang gawin? Napakalakas ng lumilipad na aparatong ito. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses ang bilis nito kaysa sa akin. Kung gagamitin ko ito sa paglalakbay papunta at pabalik sa silangang kontinente, makakarating ako roon sa loob ng ilang araw. Labis ang pananibik sa ekspresyon ni Ferlan. Ang mga mas mabilis kaysa sa kanya ay tiyak na napakabihirang kayamanan, kaya nagsimula pa siyang magsalita at nakalimutan ang kanyang pagkamahiyain. Bihirang makita, madalas kakaiba. Hindi ninyo alam kung gaano kalakas ang boss.
Kung susundin ninyo ang boss at gagawa ng maayos, magkakaroon kayo ng mga benepisyo sa hinaharap. Mapanghamak na sulyap ni Gusha kay Ferlan, ngunit lihim siyang natuwa. Tila hindi naman masama ang maging nakatatandang kapatid ng isang nakababatang kapatid. Tila kailangan niyang hilingin kay Boss Xuanji na tumanggap pa ng mas maraming nakababatang kapatid sa hinaharap. Agad na nagpakita ng nahihiyang ekspresyon si Ferlan. Bahagya siyang yumuko kay Gusha at muling tumahimik. Kuya Liger, napakaalam mo. Ingatan mo kami sa hinaharap. Saan mo binili itong aparatong lumilipad? Kung maaari, gusto ko ring bumili nito. Mabilis na ngumiti si Zane at nagtanong tungkol sa pinagmula ng lumilipad na platito. Gusto niya talaga itong bilhin, pero hindi niya alam kung ilang piraso ng espiritual na jade ang kakailanganin para sa isang napakataas na uri ng kagamitang panglipad. Saan mo binili yan? Huwag kang magbiro. Personal na ginawa ito ni boss. Ito lang ang nag-iisa sa mundo. Hindi mo mabibili yan kahit may spirit jade ka pa. Nagmamalaking itinaas ni Gusha ang kanyang ulo. Para makalikha ng magandang imahe para sa boss ni Terence, ibinigay niya ang lahat ng kredito kay Terence. Para bang iisang pamilya sina boss at hipag. Gaya ng inaasahan, nagulat sina Zane at ang iba pa. Ang paraan ng kanilang pagtingin kay Terence ay lubos na nagbago. Isang mistikong pangalawang antas na alchemist na isa ring manghuhuwad na kayang gumawa ng isang napakataas na antas na aparatong lumilipad, at napakalakas din niya, ito ay isang kahangahangang bagay. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Terence. Wala siyang pakialam kung may isa o dalawang dagdag na patong ng liwanag sa kanya, pero mas ligtas para kay Jenny na magtago sa dilim kung sakaling may gumawa ng mapanganib para sa kanya. Tumahimik kayong lahat. Gusha, kung may oras kayo, bakit hindi na lang kayo mag-cultivate? Hindi kaya iniisip ninyo na wala na kayong talo ngayon? Tanong ni Terence nang hindi lumilingon. Kalmado ang kanyang tono, ngunit agad na tumahimik ang mga tao sa loob ng cabin. Humajejek si Gusha at kumuha ng isang malaking piraso ng karne mula sa kanyang storage bag. Niluto niya ito sa maliit na kusina ng flying saucer at binigyan ng kaunti ang kanyang tatlong nakababatang kapatid. Pagkatapos, nagsimula siyang kumain ng masagana. Sa oras na ito, ang pinaka-pinasasalamatan ni Gusha ay si Jenny. Siya lang ang mag-iisip na gumawa ng kusina gamit ang flying saucer. Kung si Terence talaga ang gumagawa ng flying saucer, hindi sana ito gagawa ng ganoong kawalang silbi. Para sa isang mahilig sa pagkain, ang flying saucer ni Jenny ay sapat na para sirain ang lahat ng iba pang kagamitang panglipad, kahit pa mas mataas ang antas at mas mabilis ang bilis nito. Noong una ay naguluhan sina Zane at ang iba pa. Hiniling ni Terence kay Gusha na magtanim, kaya bakit siya humingi ng pagkain? Bukod pa rito, ang magaspang na paraan ng pagluluto ay naging dahilan upang sila ay maging matibay. Natatakot sila na biglang magbalik tanaw sa kanila ang lalaking ito, kaya hindi sila nang ahas na tumanggi. Nang unang subo nila, halos ibinuka nila ang kanilang mga bibig na may balak na kumain ng lason. Gayunpaman, pagkatapos nilang talagang kainin ito, sa wakas ay naunawaan nila kung bakit gumagawa ng pagkain si Gusha. Paano naging ordinaryong karne ito? Ang isang maliit na piraso ay naglalaman ng napakalaking enerhiya, na nagparamdam sa kanila na parang lumuwag ang kanilang cultivation. Mas masarap ang pagkain ng bagay na ito kaysa sa ordinaryong closed-door cultivation. 6,032. Lalo na itong nangyari kay Ferlan. Siya ay binago mula sa isang lumilipad na espiritong halimaw. Bagamat ang epekto ng pagkain ng karne ng mga halimaw sa dagat ay hindi kasing ganda ng kay Gusha, hindi naman ito mas malala. Sa kabilang banda, hindi ito sayang para kina Zane at Horace, ngunit ang dami ng enerhiya na maaaring masipsip ng sangkatauhan sa ganitong paraan ay napakaliit. Maaaring wala pa nga itong 1% ng kay Gusha. Gayunpaman, pakiramdam pa rin nilang dalawa ay sapat na ang isang kagat ng karne para sa kanilang 2 oras na paglilinang. Tutal, ginamit ni Gusha ang karne ng isang halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuo ng lupa. Noong una, inakala nilang parang pagkain lang ito ng lason, pero sabay-sabay nilang nilagok ang kanilang mga pagkain. Pagkatapos, tiningnan nila si Gusha ng may sabik na mga mata, umaasang makakapagbahagi pa ang lalaking ito. Sayang naman at ang taong nasa harap nila ay ang matako na si Gusha.
Kaunting piraso lang nito ay sapat na para sumakit ang puso niya sa loob ng kalahating araw. Emph, mangarap ka pa. Sa ilalim ng mga titig ng tatlong tao, agad na tinapos ni Gusha ang malaking piraso ng karne sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa buhawi. Hindi niya sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Kung pag-uusapan ang bilis ng pagkain, ang grupo ni Zay na binubuo ng 3 at ang lakas ng pakikipaglaban ng asul na sinaunang Zaby ay 5 pa rin. Pagkatapos niyang kumain, sinulyapan pa ni Gusha ang 3 taong tulala sa pagmamalaki. Pagkatapos, umupo siya at sinimulang pingoin ang karne. Kinakain niya lang ang ordinaryong pagkain para sa kasiyahan at para mabusog ang kanyang gana. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kanyang kinakain. Gayunpaman, ang karne ng halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuo ng lupa ay dapat pinoin at masipsip ng mabuti. Nagtinginan sina Zane at ang dalawa pa. Nakaupo lang sila. Ano man ang mangyari, ang pagkain kinain nila ay lubos pa ring kapaki-pakinabang sa kanilang paglilinang. Ang oras ng pagsasanay ang pinakamaliit ang halaga. Nang imulat nilang muli ang kanilang mga mata, naipalipad na ni Terence ang lumilipad na platito patungo sa gitnang isla. Ang itim na tuldok sa di kalayuan ay si Nakajima. Sa bilis ng lumilipad na platito, aabutin lamang ng 1 hanggang 2 minuto para marating si Nakajima. Malapit na tayo. Maghanda na kayong lahat. Ililigpit ko na lang ang flying saucer mamaya, bilang ni Terence kay Ferlan, pwede na kayong magbagong anyo pabalik sa orihinal ninyong anyo at dalhin kami sa Nakajima, ayos lang ba? Walang problema. Boss Linford, huwag kang mag-alala. Mabilis na tumayo si Ferlan at nahihiyang tumango bilang pagsang-ayon. Pakiramdam niya ay hindi naman masama ang sumunod kay Terence. Kaya pa niyang kainin ang karne ng isang makabagong halimaw sa dagat, ipinakita nito kung gaano kalakas si Terence. Kaya naman, tuwang-tuwa si Ferlan na magkaroon ng pagkakataong magtanghal. Naunawaan ni na Zane at ng iba pa na ayaw ni Terence na ilantad ang pagkakaroon ng lumilipad na platito. Sa kanilang palagay, masyadong maingat si Terence. Ang gitnang isla ay hindi katulad ng silangang kontinente. Maliban sa mga matatandang halimaw na hindi nagpakita, wala nang iba pang sapat na lakas para agawin si Terence. Pero dahil nakapagdesisyon na si Terence, natural lang na wala silang sasabihin. Ayaw nilang malungkot si Terence, at mas malayo pa ang araw ng detoxification. Nakikita na ngayon ang hubog ng katawan ni Nakajima, at pinahinto ni Terence ang lumilipad na platito sa ere. Binuksan niya ang hatch at unang lumabas si Ferlan, lumipad sa ibaba ng lumilipad na platito pagkatapos magbagong anyo sa kanyang anyong Mountain Eagle. Isa-isang lumapag sa likod ni Ferlan ang iba pang mga tao. Si Terence ang huling lumabas, at itinabi niya ang flying saucer. Pagkaupo niya, ibinuka ni Ferlan ang mga pakpak nito at lumipad patungo kay Nakajima ng napakabilis. Pagkaraan ng maikling panahon, lumapag si Ferlan sa panlabas na bahagi ng gitnang isla. Walang mga paghihigpit sa ibang lahi maliban sa mga halimaw sa dagat, kaya walang mang-iistorbo sa kanila. Kapag nakapasok na sila sa gitnang lugar, saka lamang sila sasailalim sa mahigpit na inspeksyon, at may mga taong palihim na nagbabantay sa mga hindi pamilyar na tagalabas. Gayunpaman, si Terence ay itinuturing na isang taong may katayuan sa gitnang isla, kaya natural lamang na hindi siya magkakaroon ng ganitong problema. Dahil siya ang nagdala sa kanila rito, hindi in-inspection sina Gusha at ang iba pa. Gayunpaman, kung magdudulot sila ng gulo sa gitnang isla sa hinaharap, ang mga tao sa gitnang isla ay pupunta pa rin kay Terence. Pagdating pa lang niya sa Heavenly Pill Pavilion, lumabas na sina Teresa at Milky para salubungin siya. Hindi niya alam kung saan nila nakuha ang balita, pero tila may progreso na sila sa mga nakaraang taon sa Nakajima. Terence, nakabalik ka na. Nabili mo ba ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu? Hindi na nagabala si Teresa sa pag-uusap at direktang nagtanong. Siyempre naman. Bakit pa ako babalik? Bahagyang ngumiti si Terence at tumango sa dalawa bilang pagbati. Magandang araw, mga hipag. Bati ni Gusha kay Terence na may kasama kamao. Sanay na siyang paminsan-minsang lumalabas ang mga babaeng kaibigan ni Terence, at hindi naman nagkakamali ang pagtawag dito ng hipag tuwing may nakikita siyang hipag. Hindi pinakawalan ni Terence si Gusha noong huling bumalik siya sa gitnang isla, at inihagis niya ito sa dagat. Ito ang unang beses na nakita niya ang dalawa.
Sumunod din sina Zayn at ang iba pa at mabilis na humakbang paarap upang salubungin siya gamit ang mga nakakuyom na kamao. Bahagyang namula ang mga mukha ni na Teresa at Milky, ngunit walang sino man ang may balak na tumanggi. Ito ang mga bago kong tauhan. Makikilala niyo rin sila mamaya. Kumusta ang sitwasyon ni Jenny? May mga pagbabago ba? Wala sa mood si Terence na ipakilala sila isa-isa, mas nag-aalala siya sa kalagayan ni Jenny ngayon. Magiging problema ito kung lalala ang kondisyon nito. Hindi, si Jenny ay pareho pa rin, tulad noong pumunta ka sa sekular na mundo. Mukhang hindi pa talaga siya nakakabalik mula sa sekular na mundo, at wala pa siyang nararanasang anumang panganib sa ngayon. Tumango si Teresa kay Gusha at sa iba pa bago mabilis na sinagot ang tanong ni Terence. Tumalikod siya at inakay si Terence papunta sa ikalawang palapag. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Terence at humarap kay Gusha. Gusha, ilibot mo sila sa lugar. Pupuntahan kita at hahanapin kapag tapos na ako. Sige, boss. Opo, agad na pagsang-ayon ni Gusha. Gusto niyang makita si Jenny. Tutal, magkakilala na sila sa sekular na mundo. Gayunpaman, tila ayaw ng kanyang amo na makita ni na Zayn at ng iba pa si Jenny. Bilang numero 1 tauhan ng kanyang amo, naiintindihan niya ang iniisip ng kanyang amo. Walang pagtutol sina Zayn at ang dalawa pa. Binati nila si Terence at ang iba pa bago sumunod kay Gusha. Dinala ni Terence sina Teresa at Milky sa kwarto ni Jenny sa ikalawang palapag. Wala pa ring pagbabago ang itsura niya gaya ng dati. Hindi ito maganda, pero hindi rin naman masama. Mabilis na lumapit si Terence at inilagay ang sanga ng pagtitipon ng espiritu sa kanyang kamay, nagdarasal na sana ay gumana ito. Matapos mailagay ang sanga ng nagtitipon ng kaluluwa sa kamay ni Jenny, isang mahinang liwanag ang nagsimulang dumaloy. Unti-unti, kumalat ang liwanag sa kanyang katawan at binalot ang kanyang buong katawan. Lalong lumakas ang pananabik ni Terence, tila gumagana ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu, ngunit hindi niya alam kung babalik pa ang espiritu ni Jenny sa katawan nito. Nakatayo sina Teresa at Milky sa likuran ni Terence na dilat ang mga mata, hindi nangangahas na gumalaw. Natatakot sila na ang anumang karagdagang paggalaw ay makagambala sa paggaling ni Jenny. Tahimik silang tatlo na tumingin kay Jenny, naghihintay ng himala. 6,033. Nakatitig sina Terence at ang dalawa pa sa kanya ng 2 oras, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Maliban sa mahinang patong ng liwanag na iyon, walang anumang pagbabago. Mukhang hindi na maibabalik ng sangay na nangangalap ng kaluluwa si Jenny. Buntong hininga ni Terence, hindi maitago ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Hindi madaling makuha ang sangay na nangangalap ng espiritu sa pagkakataong ito, at mataas ang kanyang inaasahan para dito. Terence, huwag kang masyadong mabalisa, matagal pa naman, at maaaring yumapekto na ang sangay ng pagtitipon ng espiritu. Ilang araw o buwan pa lang ang kailangan para maibalik si Jenny, masyado pang maaga para gumawa ng conclusion. Medyo nang hinayang si Teresa, ngunit mabilis niyang inisip ang kanyang mga iniisip at sinimulang aliwin si Terence. Oo, Terence, magiging maayos din si Jenny. Epekto na sa kanya ang Soul Gathering branch, pero matatagalan pa. Maghintay tayo ng matyaga, baka bukas na siya magising. Sinundan din ito ni Milky ng mahinahong pang-aliw. Pareho siya ni Teresa, nagpapasalamat siya na makakapunta si Jenny sa mundo ng mga mortal para iligtas si Terence, kaya naman umaasa talaga siya na maibabalik ng Spirit Gathering branch si Jenny. Pero para hindi mabaigo si Terence, kinailangan nilang itago ang kanilang mga panghihinayang. Tama ka. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon. Maghintay pa tayo ng ilang araw at tingnan natin. Ngumiti si Terence. Ito lang ang tanging dahilan na magagamit niya para kumbansihin ang sarili. Plano niyang pumunta sa Timog Kontinente sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang magising si Jenny kasama ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu, ngunit nag-aalala na siya ngayon at kinailangan pang maghintay ng ilang araw para makita kung ano ang magiging sitwasyon. Sa pinakahilagang isla, ang sangay ng pagtitipon ng mga espiritu ay nagdulot ng maraming labanan. Hinabol ni na Zayn at ng iba pa si Terence upang makuha ang sanga, ngunit sinagot sila ni Terence.
Kung alam ng mga tao na umalis si Terence sa sangay ng pagtitipon ng mga espirito sa Heavenly Elixir Pavilion, hindi niya magagarantiya na walang sinuman ang aatake sa Heavenly Elixir Pavilion kapag wala siya roon. Sa mga sumunod na araw, hindi lumabas ng bahay si Terence. Nanatili siya sa kwarto ni Jenny upang obserbahan kung may anumang pagbabago sa kanya. Gumawa rin siya ng ilang tableta para ibenta sa Sky Elixir Pavilion. Kung tungkol naman kay Gusha at sa iba pa, pamilyar na sila kay Teresa Milky at tinulungan sila sa lahat ng bagay, ngunit maliban kay Gusha, walang ibang pinapayagang umakyat sa ikalawang palapag para hanapin si Terence. Lumipas ang ilang araw, at tila hindi nagbago si Jenny. Hindi maiwasan ni Terence ang makaramdam ng pagkabalisa. Mahalaga ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito, ngunit tila wala itong epekto sa kalagayan ni Jenny. Kakaunti ang pag-asa kung patuloy siyang maghihintay. Sinisi ni Terence ang sarili niya, hindi niya dapat hinayaan si Jenny na bumalik sa Tianjia Island ng mag-isa. Alam niyang gumamit ito ng palihim na paraan para mapunta sa Common World, at dapat hinayaan na lang niya itong makapasok sa Jade Space pagbalik nito. Bagamat maaaring may mga problema sa fusion pagbalik nila sa Sky Class Island, mas ligtas pa rin ito kaysa sa sitwasyong ito. Teresa, may sagot ba mula sa sekular na mundo mula sa sentral na Chamber of Commerce? Nabigo si Terence, at hindi niya napigil ang magtanong muli nang makita niya si Teresa. 4 o 5 beses na niya itong naitanong. Hanggat makakakuha siya ng tugon mula sa karaniwang mundo, maaaring malaman niya ang tungkol kay Jenny. Kung talagang natigil siya sa karaniwang mundo at hindi makabalik, kakailanganin ni Terence na maghanap ng oras para bumalik at gamitin ang Jade Space para dalhin siya sa Sky Class Island. Hindi. Hiniling ko kay Horace na pumunta sa Central Chamber of Commerce ng 3 beses sa isang araw para makakuha ng tugon mula sa sekular na mundo, ngunit hindi nila ito natanggap. Marahil ay nag-iimbestiga pa rin sina Lei Chang'e at ang iba pa, kaya hindi nila kami mabigyan ng anumang konkretong impormasyon. Sinubukan ni Teresa na pakalmayan si Terence, ngunit hindi rin siya sigurado. Kailangan ng mga tao mula sa karaniwang mundo ng oras para mag-imbestiga, na nangangahulugang wala si Jenny sa villa. Hindi ito magandang balita. Lalong nagiging bigo si Terence. Dapat ay aalis na siya patungong Timog Kontinente, ngunit hindi siya maaaring pumunta roon nang walang anumang balita tungkol kay Jenny. Hindi naman sinasadya ng couple na yan na si Harry na magpaliban ng mga bagay-bagay, di ba? Hindi, kailangan ko talagang pumunta sa Central Chamber of Commerce. Nagpa siya si Terence na pumunta at pilitin si Harry mismo, pero alam niyang hindi ganoon kalaki ang posibilidad. Nakabantay si Leandro mula sa itaas, at hindi magiging madali para kay Harry na kunin ang mga sulat mula sa karaniwang mundo. Ang pangunahing layunin ni Terence sa pagpunta sa sentral na kamara ng komersyo ay upang mahikayat si Leandro na matuto ng higit pa tungkol sa sekular na mundo. Maaaring mayroon siyang mas detalyadong impormasyon. Walang anumang pagtutol si Teresa dito at tumango bilang pagsang-ayon. Sige na. Kami na ang bahala kay Jenny at magiging maayos din siya. Terence, kailangan ko ang tulong mo. Habang nag-uusap sila, umakyat si Teresa sa hagdan at kumaway kay Terence nang makita niya ito. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay palaging nasa ilalim ng pangangalaga ni Teresa, kaya wala siyang mga paghihigpit dito at maaaring pumunta rito anumang oras. Kapatid na Teresa, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hanggat kaya kong tumulong, tiyak na hindi ako tatanggi. Malaki ang respeto ni Terence kay Teresa, kaya pumayag na lang siya ng walang pag-aalinlangan. Tungkol naman sa pagpunta sa Central Chamber of Commerce, kailangan muna niyang ipagpaliban muna ang bagay na iyon. Kokentaken naman siya ni Leandro sa oras na makatanggap siya ng anumang balita. Kumusta ang kalagayan ni Jenny? Gumagaling ka na ba? Hindi direktang sinabi ni Teresa ang kanyang layunin sa pagbisita. Sa halip, tinanong niya ang tungkol sa kalagayan ni Jenny. Sa katunayan, bumibisita siya kay Jenny tuwing may oras siya. Halos naunawaan na niya na ang epekto ng sangay ng pagtitipon ng espiritu ay hindi kasing ganda ng kanyang inaakala. Walang nagbago. Bumantong hininga si Terence at naglakad papunta sa tabi ni Teresa. Kapatid na Teresa, ano ang kailangan mo ng tulong ko? Oo. Hindi dapat ako pumunta rito para hanapin ka sa ngayon, pero ikaw lang ang makakatulong sa akin dito.
Tungkol ito sa creation battle technique. Hindi sinubukang itago ni Terries ang kahit ano at direktang sinabi ang kanilang mga intensyon. Anong problema sa creation battle technique? Nagtaka si Terence. May nangyari na naman ba sa creation battle tactics ni Terries? Nakahanap ako ng palatandaan sa kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay nangangailangan ng kahit 2 tao na nakapag-cultivate ng creation battle technique para makapasok. Kaya ang tanging itutulong ko lang ay ang humingi ng tulong sa iyo, ikaw lang ang mahahanap ko sa buong Sky Class Island. Wala ring magawa si Terries. Buong buhay niya ay ginugol niya ang paghahanap ng kasunod na paraan ng cultivation ng creation battle technique. Sa wakas ay nakahanap na siya ng palatandaan, ngunit natuklasan niyang hindi siya maaaring pumasok ng mag-isa. Ang ganitong uri ng depresyon ay hindi madaling mailarawan. Bagamat ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery upang pagsamahin ang kabanata ng pagsamsam ng langit at ang mga taktika sa labanan ng paglikha, angkop lamang ito para kay Terence na magsanay. Matapos itong subukan ni Terries, napagtanto niya na hindi niya kayang magsanay ng mga taktika sa labanan ng mga nilikha ng langit tulad ni Terence. Hindi naman sa hindi niya ito kayang magsanay, ngunit ang epekto ay mas mabuti na lamang kaysa wala. 6,034 Sa madaling salita, kung hindi niya mahahanap ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique, mararating lamang niya ang ganitong antas sa kanyang buhay at hindi na makakagawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique. Nasaan siya? Kumurap si Terence. Hindi na talaga ito maaaring ipagpaliban. Bagamat taglay niya ang mga taktika sa labanan ng ninakaw na kayamanan ng langit at ang huling bahagi ng orihinal ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanya, mayroon itong ibang kahulugan sa kalooban ng langit. Nasa isang walang pangalang desyerto na isla sa dagat malapit sa gitnang isla. Kung magiging maayos ang lahat, babalik ako sa loob ng 1 o 2 araw. Alam ni Terries na handang tumulong si Terence, at medyo nasasabik siya. Hindi alam ni Terence kung bakit ang huling bahagi ng mga taktika ng labanan ng paglikha ay nasa isang hindi kilalang isla, ngunit hindi mahalaga iyon basta totoo ito. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga taktika sa labanan ng paglikha, magagamit ni Terence ang mga taktika sa labanan ng paglikha na sinakop ang langit upang subukan ito at marahil ay tumuklas ng higit pa. Dahil ganoon nga, huwag na tayong magtagal pa. Kung mas maaga tayong aalis, mas maaga tayong babalik. Desisyon ni Terence, 1 o 2 araw lang naman iyon, kaya hindi siya dapat masyadong maapektuhan. Iniwan niya si Nagusha at ang iba pang 3 sect opening masters upang bantayan ang Heavenly Elixir Pavilion. Walang mangyayari sa maikling panahon. Naisip pa nga ni Terence na iwan silang 4 dito upang protektahan si Jenny at ang Spirit Gathering Branch kapag pumunta siya sa Timog Kontinente. Gusha, mawawala kami ni Kuya Terries ng 1 o 2 araw. Isama ninyo silang 3 at protektahan ang makalangit na Elixir Pavilion. Kung may maglalakas loob na manggulo, huwag kayong mag-atubiling. Nakita ni Terence si Gusha na pababa ng hagdan at tinawag niya ito. Tumango si Gusha at tinapik ang kanyang dibdib, "Boss, huwag kang mag-alala. Iwan mo na sa akin ang lugar na ito. Walang magiging problema. Pero boss, saan ka pupunta sa pagkakataong ito? Kailangan mo bang lumaban? Gusto mo bang sumama ako sa iyo?" Hindi na kailangan mo lang sundin ang sinasabi ko. Ngumiti si Terence, ilang araw nang walang ginagawa ang lalaki, at malamang ay gusto na naman niyang makipaglaban. Sayang at wala na talagang gaanong pagkakataon sa pagkakataong ito, kailangan na lang niyang pumunta sa isla at hanapin ang mga gamit. Pagkatapos ng ilang karagdagang tagubilin, sinabi ni Terence kay Terries ang tungkol sa Sky Elixir Pavilion. Bilang isa sa mga Vice Island Masters ng Nakajima, nagkaroon ng pribilehiyo si Terries na gumamit ng mga lumilipad na Spirit Beast sa kahit anong lokasyon. Mayroong 2 lumilipad na Spirit Beast na pinalaki ng mga awtoridad ng Nakajima na naghihintay sa pasukan, kaya hindi na kailangang gumamit pa ng flying saucer si Terence.
Sumakay silang dalawa sa kanilang mga aerial spirit beast at pumailang lang sa kalangitan, lumipad patungo sa desyerto na isla sa Bacana ng makalangit na landas. Napakalawak ng lugar ng gitnang dagat ng isla. Sa bilis ng lumilipad na spirit beast, pagkatapos ng kalahating araw, nasa sentro pa rin sila ng lugar ng gitnang dagat ng isla. Napakaraming malalaki at maliliit na desyerto na isla ang nakakalat sa ibabaw ng dagat. Kapag tumaas ang tubig, kalahati sa mga ito ay lulubog sa dagat at magiging mga nakatagong bahura. Kapag bumaba ang tubig ay saka lamang makikita ang anyo ng isla. Nandoon yan. Itinuro ni Teries, na nakasakay sa isang lumilipad na spirit beast, ang isang desyerto na isla sa di kalayuan. Kasalukuyang low tide iyon, at ang desyerto na islang tinutukoy niya ay halos 1 kilometro kwadrado lamang ang laki. Napakababa ng Dalesdes, at malamang nalulubog ito sa dagat kapag tumaas ang tubig. Tumango si Terence at inilabas muna ang kanyang spirit sense, maingat na hinanap ang bawat sulok ng isla. Kung hindi dahil sa gabay ni Teries, hindi sana niya nabigyang pansin ang isang isla na tulad nito. Brother Teries, paano mo natuklasan ang lugar na ito? Hindi nagtanong si Terence tungkol dito habang papunta rito, iniisip niya kung paano niya maibabalik si Jenny sa Sky Class Island, at ngayon lang niya naisip ang magtanong. Nagkataon lang. Kamakailan lang, bigla akong naglakad-lakad sa palengke at nakakita ng isang hindi kumpletong sinaunang libro. Nabanggit doon na mga 10,000 taon na ang nakalilipas, may isang henyo na sumikat din dahil sa paglinang ng creation battle technique. Pagkatapos, para makaabante sa Earth opening stage, pumunta siya sa isang desyerto na isla sa lugar na ito ng dagat para maglinang ng mag-isa. Maaaring naiwan niya ang kasunod na cultivation method ng creation battle technique. Walang itinago si Teries at sinabi niya kay Terence ang lahat. Hindi makapagsalita si Terence. Itinuring ni Teries na totoo ang mga malabong talaang ito, na nagpapakita kung gaano siya kadesperado para sa teknik ng labanan sa paglikha. Ayaw niyang bitawan ang anumang posibilidad. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya talaga ang eksaktong lokasyon. Malawak ang dagat na ito, at mayroong hindi bababa sa 800 na isla, kung hindi man 1,000, dito, hindi pa kasama ang maliliit na isla na hindi lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Naisip ni Terence kung gaano kalaking pagsisikap ang ginugol ni Teries upang mahanap ang desyertong islang ito. Kung ganoon, Brother Teries, hindi ka ba sigurado kung ang islang ito ay may kasunod na heart technique ng creation battle technique? Bumantong hininga si Terence. Maaaring natagpuan na ng Teries ang lugar kung saan nagtago ang henyo mula 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit maaaring hindi nila iniwan ang arts ng practitioner. Hindi, sa tingin ko ay 70% totoo, dahil nabanggit sa sinaunang aklat na iyon na simula nang pumunta rito ang henyo para sa closed-door training, hindi na siya muling nagpakita. Malamang na hindi siya nakaabante at namatay sa lugar kung saan siya nasa closed-door training, kaya malamang na naiwan doon ang kanyang mental cultivation method. May katiyakang sabi ni Teries. Kasabay nito, nakontrol na niya ang kanyang aerial spirit beast para bumaba. Sa maikling panahong iyon, ang dalawa ay nasa itaas na ng isla. Natuklasan ng spirit sense ni Terence na may mga bakas nga ng isang nakatagong pormasayon sa isla, at hindi rin ito mababang antas. Ito ay itinayo ng kahit isang level 7 Earth grade master. Karaniwan, hindi ito mapapansin ni Terence kung hindi siya nagbigay pansin, at ito ay dahil lamang sa nasira ang pormasayon. Kung buo ito, hindi ito mahahalata maliban kung gagamitin ng multo ang kanyang spirit sense para pigilan ito. Kung ganoon, napakataas ng posibilidad na umiral ang susunod na bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha. Dahil nagawa ng taong iyon na mag-cultivate hanggang sa yugto ng paglikha ng lupa, mas kumpleto ito kaysa sa mayroon tayo. Gayunpaman, kung hindi siya umunlad at mamatay, maaaring may mga depekto pa rin ang teknik sa paglilinang ng isip na ito. Tumalon si Terence mula sa lumilipad na spirit beast at tumayo sa tabi ni Teries. Walang pakialam si Terence sa mga kapintasan sa mga taktika sa labanan ng paglikha, ngunit kailangan niya maging maingat sa paglinang sa landas ng langit. Kung may mangyari sa susunod, maaaring hindi na siya mabuhay. Huwag na muna natin itong pag-usapan.
Hanggat mahahanap ko ang susunod na bahagi ng teknik ng paglilinang, ano ang isang simpleng depekto? Tumawa ng malakas si Teries, wala man lang pakialam dito. Ngumiti si Terence, nakahinga ng maluwag. Kung talagang takot si Teries sa mga kapintasan ng creation battle technique, hindi niya sana ito piniling sanayin noong una pa lang. Dahil sa matapang na personalidad na ito kaya lubos itong tugma sa creation battle technique. Kung ibang tao iyon, hindi nila ito magagawang sanayin. Sira na ang mga porma sayon dito. Kung hindi, paikot-ikot na sana ako sa kalapit na mga dagat at nagpatuloy sa paghahanap sa isla por isla. Inakay ni Teries si Terence sa sirang porma sayon at sa isa pang patong, ang kanyang mukha ay puno ng napakaswerte ko. 6,035. Ngumiti si Terence at tumango bilang pagsang-ayon. Tunay ngang mapalad ang daan ng Teries. Kung hindi nasira ang invisibility formation, hindi niya mahahanap ang lugar na ito kahit na matapos ang 100 taon ng paghahanap. Ang antas ng porma sayon sa harap nila ay umabot na rin sa pamantayan ng isang antas 7 porma sayon, at ito ay isang napakabihirang teknik. Tulad ng sinabi ni Teries, kailangan ng 2 taong naglilinang ng teknik sa labanan ng paglikha upang sabay na paganahin ang kanilang tunay na chi sa 2 direksyon upang mabuksan ang pasukan. Brother Teries, hindi mo ba naiisip na medyo kakaiba? Bakit kailangan pang magtayo ng ganitong porma sayon ang taong iyon gayong nasa liblib siya para makaabante? Mag-isa lang siya, kaya kailangan pa bang magsanib puwersa ang 2 gumagamit ng creation battle technique para makapasok? Pabalik-balik na naglakad si Terence, kinurot ang baba habang nakatingin kay Teries. Bahagyang nagulat si Teries. Hindi pa niya ito naisip noon. Sa katunayan, hindi pa siya gaanong nagsaliksik tungkol sa mga porma sayon. Alam niya lang na ang layer ng restriction na ito ay nangangailangan ng 2 tagapag-alaga ng creation battle technique na magtutulungan dahil nakatanggap siya ng pahiwatig pagkatapos itong subukan. May kakaiba ba rito? Naramdaman ni Teries na kakaiba ang paligid matapos ang paalala ni Terence. Napaisip siya at sinabing, Terence, bumalik na tayo. Hindi pa natin naaayos ang usapin ni Ate Jenny, kaya mamaya na lang natin pag-usapan. Brother Teries, gusto mo akong pabolaikin at ikaw mismo ang sumugal, di ba? Sabi nga, 2 tao ang kailangan para mabuksan ang lugar na ito, hindi ka pwedeng pumasok ng mag-isa. Walang imik na tiningnan ni Terence si Teries. Hindi pala mapanlin lang ang lalaking ito. Nakikita niya ang iniisip nito sa isang tingin lang. Ayaw niyang sumugal si Terence matapos marinig na kakaiba ang lugar na ito. Gusto niya ituloy ang pananaliksik ng mag-isa, ngunit napakasama ng dahilan na naisip niya. Paano kung ganito, tulungan mo muna akong buksan ang mahigpit na spell, saka ka na makakabalik. Gusto kong mag-explore ng mag-isa at ayokong ibahagi sa iyo ang lahat ng nasa loob. Seryosong tiningnan ni Teries si Terence, na parang nagsasabi siya ng totoo. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Kailan pa naging ganito kamapili si Teries? Tama na, kuya ko. Huwag mo akong paglaruan. Iyan nating basagin ang mahigpit na spell at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob. Umiling si Terence at sinimulang pag-aralan ang istruktura ng porma sayon. Ha. Kalimutan mo na. Ako, si Teries, ay hindi angkop para magsabi ng mga walang kabuluhang salita. Gaya ng inaasahan, agad mo itong naintindihan. Paano kung kakaiba ito? Kung magtutulungan tayong magkakapatid, anumang demonyo o halimaw ay malipol. Iniangat ni Teries ang kanyang ulo at tumawa. Nabawi na niya ang ilan sa kanyang dating kabayanihan. Medyo maunlad na ang pormasyong ito. Bukod sa 2 tagapagtanim ng teknik sa pakikipaglaban sa paglikha na nagtutulungan, ang tanging paraan para makapasok ay ang puwersahang paglusot sa porma sayon. Gayunpaman, kakailanganin nito ang lakas ng pag-atake ng kahit man lang sa huling yugto ng paglikha ng lupa hanggang sa dakilang bilog ng paglikha ng lupa. Mukhang masunurin lamang nating mapipili ang unang landas. Ngumiti si Terence at naglakad papunta sa isa sa mga gate. Sa katunayan, kung mag-isa lang si Terence, may pagkakataon pa rin siyang makapasok.
Halimbawa, maaari niyang gamitin ang libu-libong pagbabago ng kagubatan at lumikha ng isang doppelganger, gamit ang ninakaw na kayamanan ng langit para buksan ang restriction. Ang isa pang paraan ay ang paggamit ng bilis ng pagtakas ng kidlat para lumipat sa pagitan ng dalawang lugar, na lumilikha ng ilusyon na sabay niyang inililipat ang chi, ngunit mas mahirap ito. Walang anumang martial arts si Terries sa larangang ito, kaya hindi niya ito naisip noon. Sa kabilang banda, si Terence ay nakaisip na ng napakaraming paraan para masira ito, ngunit ilan lamang sa mga ito ang gumana. Hindi ba't hiniling ko sa iyo na pumunta rito para ipakita na masunurin mong pinili ang unang landas? Tumawa si Terries at naglakad papunta sa kabilang panig, hinarap si Terence. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Sabay nilang iniunat ang kanilang mga palad at pinindot ang posisyon ng pinto ng array na ibinunyag ng formation. Sinimulan nilang ipasok ang tunay na chi ng creation battle technique. Bagamat nabago na ang taktika ni Terence sa pakikipaglaban gamit ang pang-aagaw ng kapalaran, ang kanyang chi ay isang chi na panglahat. Hindi naging mahirap para sa kanya na bumalik sa orihinal na taktika sa pakikipaglaban gamit ang pang-aagaw ng kapalaran. Sa isang iglap lamang, ang paghihigpit sa harap niya ay lumikha ng mahinang tunog na pumutok at nagpakita ng isang daanan na sapat ang laki para madaanan ng isang tao. Sige, pumasok na tayo. 3 paghinga lang ang kaya mong panatilihing bukas dito. Sabi ni Terence kay Terries, handa nang pumasok muna. Una na ako. Sumugod si Terries na parang palaso, papasok sa lagusan bago si Terence. Kung ibang tao iyon, iisipin nilang napakabastos ni Terries, na para bang nag-aalala siyang may magnakaw ng mga gamit niya, pero alam ni Terence na nauuna siya sa paglalakad dahil natatakot siya sa panganib. Naglilinis siya ng landmine para kay Terence. Kung pag-uusapan ang lakas, mas malakas si Terence kaysa kay Terries, ngunit dahil siya ang humingi ng tulong kay Terence, hindi niya maaaring hayaang masugatan si Terence bago ito mamatay. Mag-ingat ka. Hindi masyadong nagsalita si Terence, tanging ngiti lang ang ipinaalala niya. Sumunod siya kay Terries at ginamit ang kanyang sentido espirito para tingnan kung may kakaiba. Pagpasok sa Porma Sion, nagbago ang tanawin. Para itong isang malaking bato sa labas, ngunit ngayon ay mga hagdan na bato na nakalubog sa ilalim ng lupa. Ang spirit sense ni Terence ay umaabot lamang ng 10 metro, at hindi niya makita ang ilalim ng hagdan. Halata na may limitasyon sa spirit sense. Terence, tama ka. Kakaiba ito. Hindi pumapasok ng malalim sa kanilang mga kuweba ang mga normal na tao, lalo na ang ating mga taktika sa pakikipaglaban sa paglikha. Isa itong sining ng isang primera klaseng practitioner, at kapag malapit lamang tayo sa araw, buwan, at mga bituin ay saka lamang natin mararamdaman ang matuwid na enerhiya sa mundo at mapapabilis ang ating cultivation. Tila may ilang pagkakamali sa mga sinaunang talaan. Lalong nagduda si Terries sa pagiging tunay ng lugar na ito. Gayunpaman, dahil nandito na siya, syempre kailangan niyang alamin ang higit pa. Siguro nabigo ang henyong iyon sa kanyang pag-unlad at namatay dito dahil lumubog siya sa lupa para magtanim. Nakangiting sabi ni Terence habang ginagamit ang kanyang espirito para subukang basagin ang mga paghihigpit. Ang spirit sense na whirlpool ay lubos na epektibo sa pagsira sa paghihigpit ng spirit sense. Sa maikling panahon, lumawak ng ilang beses ang spirit sense ni Terence at sa wakas ay nakita na niya ang dulo ng mga baitang na bato. Mayroon pang hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 baitang, at kung pag-uusapan ng distansya, ito ay halos 1,000 metro ang lalim sa dagat. Pinaganya ni Terries ang Zinchi sa kanyang katawan upang mapanatili ang isang depensa. Hindi siya nangahas na maging pabaya. Gayunpaman, walang nangyari sa daan. Para bang ang mahabang baitang na bato na ito ay isa lamang ordinaryong baitang na bato at walang patibong. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para magpalipat-lipat ng tingin, at wala siyang nakitang kakaiba. Matapos tanggalin ang spirit sense restriction, wala na silang nakitang ibang restriction sa daan. 6,036. Hindi nagtagal ay nakarating ang 2 sa dulo ng hagdan, kung saan mayroong isang tansong pinto na mahigpit na nakasara. Ang material ay malinaw na hindi kasing simple ng tanso, dahil walang hadlang dito na humaharang sa banal na sentido, ngunit ang banal na sentido ni Terence ay hindi makapasok.
Itinaas ni Terries ang kanyang kamay sa kanyang likod, sinenyasan si Terence na huminto sa hagdan ng bato. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pintong tanso, inabot ang kanyang palad na natatakpan ng chi, at marahang hinawakan ang ibabaw ng pinto. Unti-unting natanggal ang kalawang na tanso rito sa ilalim ng purong chi ni Terries, dahan-daang inilalantad ang mahiwagang mga disenyo. Hindi sinunod ni Terence ang mga tagubilin ni Terries, sa halip ay tahimik na lumapit sa tabi ni Terries at tiningnan ang mga disenyo. Sumulyap si Terries kay Terence, ngunit hindi nagsalita. Muling itinaas niya ang kanyang pagbabantay. Kung mayroong anumang panganib, kailangan niyang siguraduhin na ligtas si Terence. Tungkol naman sa katotohanang mas malakas si Terence kaysa sa kanya, tuluyan niya itong binaliwala. May nakita ka ba? Patuloy na hinaplos ni Terries ang ibabaw ng pinto ng dahan-dahan at patuloy, dahilan para mas marami pang mga disenyo ang lumitaw. Parang isang pattern ito para sa pagbubukas ng pinto. Hindi naman ito ganoon kahirap, katulad ng ginawa natin ngayon lang. Kailangan lang nating ilagay ang ating tunay na enerhiya sa iba't ibang lugar. Pero sa pagkakataong ito, may 4 na punto, kaya kailangan nating gamitin ang magkabilang kamay ng magkahiwalay. Ngumiti si Terence at itinuro ang 4 na puntong kailangan niyang paglagyan ng kanyang chi, pumili ng 2 at inilagay ang kanyang kamay sa mga ito. Sa katunayan, mas interesado si Terence sa material ng pinto. Maaari nitong harangan ang banal na sentido, at kung ibibigay niya ito sa hari ng basura, makakagawa siya ng maraming magagandang bagay. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ibagsak ang pinto. Itinigil ni Terries ang kanyang paglilinis at inilagay ang kanyang mga kamay sa 2 puntong itinuro ni Terence. Itinuon nilang 2 ang chi sa mga taktika ng labanan sa paglikha, at nagsimulang bumukas ang tansong pinto. Pumasok ang espiritu ni Terence sa butas. Ito ay isang silid na bato na may sukat na 100 metro kwadrado, mahigit 6 na metro ang taas. Walang espesyal doon, at tila walang laman. Sa pader sa tapat ng pintong tanso, may 3 kuweba na may 2 metro ang taas na nakaayos sa hugis at sulok, ngunit may mga paghihigpit sa pasukan, at hindi pa ito kayang makapasok ng espiritu ni Terence. Kalahating bukas ang tansong pinto, at walang nakaharang. Naunang pumasok si Terries, sinuri ang paligid at siniguradong walang panganib bago pinapasok si Terence. Hindi nakapagsalita si Terence, hindi talaga siya sanay na tinatrato siya ni Terries bilang isang taong dapat nilang protektahan. Pero walang masyadong masabi si Terence tungkol sa mabuting intensyon ni Terries. Ang 3 kuwebang iyon ay maaaring mga lugar ng paglilinang ng mga henyo na nakatala sa mga sinaunang aklat. Pumasok tayo at tingnan natin. Mabilis na sumulong si Terries at hindi nagtagal ay nakarating sa ilalim ng butas sa pader na bato. Ang selyo rito ay humaharang lamang sa banal na sentido, ngunit hindi nito mapigilan ang mga tao, kaya kailangan na lamang niyang tumalon papasok. Ito ang kakaiba para kay Terence, kailangan pa bang maglagay ng ganitong uri ng harang sa isang liblib na lugar? Kahit na gusto niya itong ilagay, mas mainam na maglagay ng restriction para maiwasan ang hindi sinasadyang pagpasok ng mga tao, hindi ba? Brother Terries, sandali lang po. May kakaiba sa mga kuwebang batong ito. Tinaasan ni Terence ang boses niya para pigilan si Terries sa pagpasok sa kuweba. Babaguhin muna niya ang mga paghihigpit at susuriin gamit ang kanyang pandama sa espiritu. May problema ba? Lumingon si Terries para tanungin si Terence, ngunit nakita niya ang isang kulay abong bola ng hangin na pumapailan lang mula sa mga paa ni Terence. Bulalas niya, mag-ingat ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ginamit niya ang kanyang spirit sense para suriin ang bukas na espasyong ito, at wala siyang nakitang panganib, kaya't itinoon niya ang pansin sa 3 kuweba na may mga limitasyon sa spirit sense. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong nakatagong mekanismo sa gitna. Ang kakaiba ay hindi siya na-alerto ng Jade Space sa pagkakataong ito. Naisip pa nga ni Terence kung may mali, pero agad niyang naintindihan kung bakit hindi naman ito mapanganib para sa kanya. Hehe, isang binata na nasa tugatog ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Wala nang mas gaganda pa rito.
Ang kulay abong gas ay nagpakawala ng isang matalim at kakaibang tawa, agad na binalot ang katawan ni Terence at sinubukang tumago sa kanyang karagatan ng kamalayan. Pag-aari. Hindi maiwasan ni Terence ang maging masaya, kaya hindi man lang nagbabala ang Jade Space. Maaari siyang matakot sa kahit ano, pero hindi siya takot sa pag-aari ng demonyo. Ang multo pa lang ay isang figure sa antas ng ninuno sa Essence Spirit Realm, at sapat na ito para magdusa ang sino mang gustong angkinan ang katawan ni Terence, hindi pa kasama rito ang Essence Spirit Devouring skill ni Terence. Sigurado ka bang hindi siya nandito para maging pinggan niya? Tungkol naman sa kamay na kumukuha ng kaluluwa at sa vortex, hindi na ginamit ni Terence ang mga iyon. Siyempre, ayaw ni Terence na gamitin ng ganoon kadali ang Essence Spirit Devoured skill. Hindi pa nga niya nalilinis ang soul search ni Shuj, ayaw niyang guluhin ang utak niya. Isang manipis na patong ng kidlat ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Terence, na lumikha ng mahinang tunog ng kaluskos. Ang espiritong gustong sakupin si Terence ay sumigaw at tumakbo palabas ng katawan ni Terence na parang nakakita ng multo. Isa ka pala talagang tagapagtanim ng elemento ng kidlat. Bahagyang humina ang kulay abong bola ng hangin, at may hindi maitagong takot sa kanyang boses. Ano ang pinaka-nakakatakot na kalaban para sa isang primordial spirit? Kailangan pa bang magtanong? Bukod sa Pilfire, ang mga lightning element cultivator ay mga lightning element cultivator. Ito ay isang eksistensya na madaling kayang gawing abo ang isang primordial spirit. Kahit ang paglamo ng isang primordial spirit ay nasa ilalim ng ranggo ng kidlat. Pasensya na, medyo may alam lang ako tungkol sa mga atake ng kidlat. Gusto mo bang subukan ulit? Baka magtagumpay ka pa. Tiningnan ni Terence ang espiritu ng may pang-aasar, halos hinuhulaan kung ano ang nangyari. Dapat ay totoo ang impormasyong natuklasan ni Teries, ngunit hindi ito kompleto. Malamang na ang sinaunang espiritong ito ang henyong iyon. Iniwan niya ang talaang iyon upang maakit ang mga taong nagel-inang ng teknik sa labanan ng paglikha upang mahanap siya, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong angkinan siya. Kung hindi siya nagkamali ng hula, alam na ng primordial spirit na ito na matatapos na ang kanyang pisikal na katawan, kaya't naglagay siya ng bitag na ito at nagtakda ng mga kondisyon para sa pagpasok sa hanay. Nilimitahan din niya ang mga taong papasok sa mga taong nakapaglinang ng creation battle technique. Sa ganitong paraan, pagkatapos niyang sakupin ang katawan, walang magiging tuloy-tuloy na koneksyon. Bakit wala man lang panganib? Madali na itong ipaliwanag ngayon. Paano niya kayang patayin o saktan ang isang target na pinaghirapan niyang makuha ng husto? Tungkol naman sa paghihigpit sa pandaman ng espiritu sa kuweba, malamang isa itong panlilinlang para ilihis ang atensyon ng nanghihimasok. Malas si Terence na naloko ito. Kung hindi lang dahil sa hindi siya takot sa pagsanib, malamang ay sinapian na siya ng espiritu. Kung hindi lang dahil sa katotohanan gusto ng espiritu na maging mas bata, mas malakas, at mas malaki ang potensyal ng katawan ni Terence, hindi sana ito mapipigilan ni Terence. Kapag nagkasabit ang dalawang espiritu, kahit ang kamay na nang-aagaw ng kaluluwa ay hindi sila mapaghihiwalay. 6,037. Kung totoong nangyari iyon, maaari niya lamang silang iugnay sa espasyo at hayaan ang multo na paghiwalayin sila. Sandali lang pumasok sa isip ni Terence ang mga kaisipang ito, pero pakiramdam niya ay naliwanagan na siya. Matapos mabaygo ang espiritu na sakupin si Terence, hindi siya nagsalita at sumugod kay Teries. Nilimitahan niya ang dalawang tao para kung hindi kaya ng isa, palitan niya ito ng isa pa. Masalimuot ang kanyang mga plano, ngunit pagkatapos maghintay ng 10,000 taon, nakilala niya ang isang halimaw na tulad ni Terence. Isang arko ng kidlat ang kumislap, at lumitaw si Terence sa harap ng Essence Spirit. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng arko ng kidlat, gamit ang kanyang spirit sense upang bumuo ng isang lambat ng kidlat, na tuluyang bumabalot sa kulay abong gas dito. Anumang bakas ng gas na dumampi sa lambat ng kidlat ay agad na masisira. Sunod-sunod na sigaw ang nagmula sa lambat ng thunder. Matapos matalo ng ilang beses, agad na binawi ng primordial spirit ang bolang chi at hindi na nang-ahas na hawakan ang panlabas na lambat ng thunder. Terence, malakas ka na talaga ngayon.
Nakatayo si Teries sa likuran ni Terence, natigilan. Gusto niyang iligtas si Terence, ngunit naayos na ang lahat sa isang kisap mata. Hindi alam ni Teries kung ano pa ang masasabi niya bukod sa lakas ni Terence. Ha! Brother Teries, pinupuri mo ako. Napakaraming makapangyarihang cultivator dyan. Hindi sapat ang lakas ko. Bahagya nang umiti si Terence. Hindi siya nagpapakumbaba. Nakita na niya kung gaano kalakas ang isang cultivator ng si-split realm. Ang isang peak late stage na profound ay hindi naiiba sa isang langgam. Junior, alam mo ang sarili mong limitasyon. Kung hindi ka lang isang tagapagtanim ng elemento ng kidlat, matagal ka na sana'y sinapian ko. Bitawan mo ako agad, at makakamit mo ang iyong bahagi sa mga benepisyo. Tila hindi maintindihan ng primordial spirit ang sitwasyon nito at mayabang na sumigaw. Pinaghiwalay ni Terence ang isang maliit na arko ng kidlat mula sa lambat ng kidlat at lumapag sa kanyang katawan, nagpakawala ng kulay abunggas, dahilan para muling sumigaw ang essence spirit. Ang lakas ng loob mo pa ring pag-usapan na sinasapian mo ako. Mukhang hindi ka naman talaga takot sa mga kidlat ko. Tiningnan ni Terence ang espiritu sa lambat ng kidlat ng may bahagyang ngiti, hindi niya maintindihan kung saan nakukuha ang kumpiyansa ng lalaking ito. Bata! Huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Kung patuloy mo akong pretuhin ng ganito, sabay tayong mamamatay. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na nagtayo ako ng level 9 confinement killing array dito. Kung hindi ito mapipigilan ng aking primordial spirit, maaari itong sumabog anumang oras. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng paglambot ang espiritu kahit na tumigil na ito sa pagsigaw, at mas lalo pa nitong pinagbantaan si Terence. Nagbago ang mukha ni Terence, hindi niya talaga masabi kung ano ang isang level 9 formation, at kahit na ito ay isang multo, hindi ito madaling masira sa maikling panahon. Hindi na kinailangang magsalita pa ni Terence, wala na ang pandaman ng multo, paulit-ulit na ini-inspeksyon ang buong espasyo. Brat, tama ang gago na ito. May grade siyam na formation nga rito. Kung hindi ko ito sinuri ng mabuti, hindi ko sana ito mapapansin. Ang magandang balita ay ang grade siyam na death trap array na ito ay isang formation plate lamang at ang kapangyarihan nito ay hindi mabilang na beses na mas mahina kaysa sa Starfall array. Ang masamang balita ay kahit na hindi mabilang na beses itong mas mahina kaysa sa Starfall array, madali ka pa ring mapatay agad. Napakahusay ng sampa ang iyon, agad na nagbigay ng propesyonal na mungkahi, ngunit parang ipinagmamalaki ito ni Terence. Hindi na inabala ni Terence ang bagay na iyon at iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang lambat ng kidlat. Akala ng espiritu ay gumana ang kanyang banta at gusto pa sanang magsalita ng mayabang, ngunit isang di nakikitang kamay ang tuluyang humawak dito, dahilan para hindi ito makagalaw. Walang duda, ito ang ultimate skill ni Terence, ang kamay na nangangagat ng kaluluwa. Ayaw niya sanang gamitin ito noong una, pero dahil mayroong level 9 trap at kill array dito, hindi siya makapagpigil at kinailangan niyang siguraduhing ligtas ito. Sa tingin ko hindi mo sasabihin sa akin kung paano basagin ang bitag na ito at patayin ang mga sundalo, di ba? Kaya nga napagdesisyonan kong gawin ang sinabi mo at subukang hanapin ang sagot ng mag-isa. Ngumiti si Terence, iniisip kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang essence spirit para lumunin ang mga tao o ang soul search. Hindi niya gusto ang alinman sa mga paraan, at napakahirap talaga nito. Paano mo nalaman na ang death trap array na ito ay isang array disk? Gulat na tanong ng espiritu kay Terence. Sinubukan nitong alalahanin ang sinabi nito, ngunit tila wala itong nabanggit tungkol sa mga formation disk. Bago pa niya ito maintindihan, naramdaman ng nakulong na espiritu ang isang puwersang lumalamon na humihila rito mula sa direksyon ni Terence. Nang lalaman ng primordial spirit. Medyo maalam ang lalaking ito, nakilala niya ang sanayang ginagamit ni Terence nang may kaunting pakiramdam lamang, at sumigaw siya. Tigil. Tigil. Inaamin kong talo ako. Susuko na ako. Nang maramdaman ang banta ng paglamon ng essence spirit, nataranta ang essence spirit. Nakakatakot ang mga arko ng kidlat ni Terence, ngunit mayroon siyang level 9 trap at kill array disk.
Kung masyado siyang nasugatan, mamamatay siya kasama si Terence, kaya maaari pa rin siyang maging mayabang. Pero iba ang paglamon ng espiritu, hindi ito gaanong masakit kaysa sa kidlat, pero kung lalamunan ni Terence ang kanyang espiritu, hindi mag-alaw ang level 9 array disk. Sa madaling salita, mamamatay siya ng walang dahilan, kaya bakit pa niya kailangang mamatay? Ha! Akala ko matapang ka, pero ito pala ang totoo. Nanunuyang tiningnan ni Terence ang espiritu, pero hindi niya ipinagpatuloy ang paggamit ng Devar skill. Sa huli, ayaw ni Terence na basta nalang kainin ang mga walang kwentang espiritong iyon, pakiramdam niya ay magiging dagat ng basura ang kanyang kamalayan kung gagawin niya iyon. Dahil sumuko ka na, ibigay mo na ang control sa Grade Siyam na Death Trap Array. Hindi na magpipigil si Terence, ang level 9 Trap and Kill Array Disk ay talagang magandang bagay. Ang level 8 Stealth Array Disk na ninakaw niya ay napakahalaga na, ngunit kumpara dito, wala lang ito. Hindi nag-aksaya ng oras ang Primordial Spirit. Dahil alam niyang wala siyang kakayahang lumaban, tinanggal niya na lang ang pagkakagapos niya sa Confinement Killing Array Disk at ipinaubaya ang control dito. Bakit hindi ko pwedeng tanggalin itong Formation Disk? Gusto sanang itago ni Terence ang Formation Disk, pero napagtanto niyang kaya niya pala itong kontrolin, pero hindi niya ito kayang itago. Nandilim ang mukha niya. Dahil matagal nang nakaayos ang array disk na ito at naging kaisa na ng lugar na ito. Kung gusto mo itong alisin, kailangan mong sirain ang lugar na ito, pero kahit sirain mo pa ang lugar na ito, hindi mo mapapanatili ang array disk. Maingat na paliwanag ng Essence Spirit, natatakot na baka simulan ni Terence na lumunin ang mga espiritu o umatake gamit ang lightning web o kung ano paman. Hindi nakapagsalita si Terence, isa itong level 9 Trap and Kill formation. Tumingin lang siya at hindi tinanggap. Akala niya malaki na ang kinita niya sa pagkakataong ito, pero sayang lang pala. Sabihin mo nga kung sino ka, at nasaan ang kasunod na mental cultivation method ng Creation Battle Technique. Bumantong hininga si Terence. Maging ganoon din kung wala siyang Formation Disk. Ang pangunahing layunin niya ay ang Creation Battle Technique. Hanggat makukuha niya ang susunod na bahagi ng technique, hindi ito masasayang na paglalakbay. 6,038. Ang pangalan ko ay Bartolo, at ang teknik sa labanan ng paglikha ay nasa silid na bato na aking nililinang. Sa totoo lang, ang mayroon ako ay hindi rin ang kumpletong bersyon. Maaari ko lamang itong linangin hanggang sa dakilang bilog ng yugto ng paghahati ng lupa. Dahil wala akong kasunod na paraan ng paglilinang ng isip, pilit kong nalampasan ang yugto ng paghahati ng dagat, at ang aking pisikal na katawan ay bumagsak. Tanging ang aking sinaunang espiritu lamang ang nabuhay sa loob ng 10,000 taon. Bumantong hininga ang sinaunang espiritong katawan na si Bartolo. Bago pa man magsaliksik si Terries, nabanggit na ang lalaking ito ay dumating upang maglinang ng mag-isa upang sumulong sa yugto ng paghahati ng lupa. Malinaw na ito ay isang kasinungalingang iniwan ng may layunin. Sa katunayan, siya ay nasa dakilang bilog na ng paghahati ng lupa. Isang pagong na 10,000 taong gulang. Magkamukha kayong dalawa. Kumaibat ang bibig ni Terence. Nagbibiro ba ang lalaking ito? Si Bartolo yan. Isang hari na may ambisyong mamuno sa mundo, hindi isang pagong. Sigaw ni Bartolo sa pagkairita. Gayunpaman, agad niyang naalala na hindi isang mabait na tao ang kanyang kaharap, kaya mabilis niyang hininaan ang kanyang boses ng 80%. Labis siyang kinakabahan, natatakot na biglang may ilang kidlat na lilito. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang malupit o bastardo, basta't ibigay mo ang huling bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagtanong ng may paghihinala, 10,000 taong pagong, ang mga teknik sa labanan ng paglikha na kumakalat sa Sky-class Island ay maaari lamang malinang hanggang sa tugatog ng orihinal na antas. Huwag mong sabihin na ikaw ang may gawa nito. Huwag kang magsinungaling, alam mong mahahanap ko ang katotohanan ng mag-isa. Mahuhulaan mo pa nga yan. Napakatalino at napaka-Diyos niya. Hindi nang ahas si Bartolo na itago ang kahit ano.
Mabilis niya itong pinuri at maingat na ipinaliwanag, sa totoo lang, 10,000 taon na ang nakalilipas, mayroon lamang akong hindi kumpletong bersyon ng teknik sa labanan ng paglikha. Wala pang ibang nakapaglinang nito. Kaya, noong panahong iyon, kahit gusto kong angkinan ang isang tao, wala pa akong angkop na kandidato. Kaya mas lalo mo pang pinahirapan ang hindi kumpletong pamamaraan ng labanan sa paglikha at pagkatapos ay ikinalat mo ito ng maramihan. Nag-iwan ka rin ng ganoong kalabuan na impormasyon para maakit ang mga naglilinang ng pamamaraan ng labanan sa paglikha na hanapin ang kasunod na paraan ng mental cultivation para makuha mo ang pagkakataong angkinan sila. Putol ni Terence kay Bartolo nang may malamig na ngiti. Halos naiintindihan na niya ang buong kwento ngayon, talagang walang awa ang Bartolo na ito. Para makapag-iwan ng daan para sa kanyang sarili kung sakaling mabaigo siyang makalusot sa yugto ng pagdurog ng dagat, sadyang ikinalat ni Bartolo ang teknik sa labanan ng paglikha. Hanggat nakikita ng mga tao ang ganitong uri ng walang kapantay na teknik sa paglilinang ng isip, hindi nila mapipigilan ang paglinang nito. Kahit alam nilang isa itong patibong, tatalon sila rito ng hindi sinasadya. Halimbawa, noong unang nakasalamuhan ni Terence ang mga taktika sa labanan ng paglikha, ang mga tao sa kanyang pangkat ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ito at agad itong sinira. May dahilan para dito. Sa loob ng 10,000 taon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang naigal-inang ng teknik sa labanan ng paglikha at namatay nang walang magawa nang marating nila ang yugto ng nascent soul. Maswerte si Terries na nakilala si Terence, kung hindi ay isa na lamang siyang pile at namatay sa depresyon. Kapag nalinang na ng isang tao ang unang bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha, tiyak na magpapatuloy sila sa paghahanap ng susunod na bahagi, tulad ng landas sa langit. Sayang at talagang mala si Bartolo. Sa nakalipas na 10,000 taon, tanging ang landas ni Terries lamang ang nakatagpo sa lugar na ito. Pinaghihinalaan pa nga ni Terence na ang pinsala sa pormasayon ay hindi sanhi ng paglipas ng panahon, malamang na sinasadya ito ng walang kwentang si Bartolo para magpanggap ang mga tao na nagsusumikap na mahanap ang lugar na ito, ngunit hindi naman tuluyang hindi matukoy. Kung hindi magiging ganoon kaalata ang pasukan sa ikalawang palapag. Napakagaling mo talaga. Talagang napakatalino niya. Isa itong ganap na plano. Talagang. Nagulat si Bawang. Patuloy niyang pinupuri ang lalaki. Kahit sinusubukan niyang purihin ang lalaki, talagang makikita rito ang kanyang pagkabigla. Ilang pangungusap lang at nakagawa na si Terence ng tamang conclusion, sino nga ba ang binata na ito? Masyado siyang abnormal. Hindi lang ang lakas niya ang abnormal, kundi pati na rin ang metikuloso niyang pag-iisip. Hindi inisip ni Terence na ganoon siya kagaling. Marami siyang nahihinuha dahil lang sa mas marami siyang clue, kundi dahil isa rin siyang tagamasid na mas malinaw na nakakakita ng mga bagay-bagay. Isa pa, mayroon siyang kislap ng inspirasyon ngayon. Imposible para sa kanya na palaging suriin ang mga bagay na tulad niyan. Terence, sinasabi mo ba na ang lahat ng tungkol sa creation battle technique ay isang bitag na inilagay nitong si Bartolo? Mula sa simula, gulat na gulat si Terries gaya ni Bartolo. Ngayong naayos na niya ang kanyang mga iniisip, hindi pa rin siya makapaniwala. Tama. Kuya Terries, kung gusto mo siyang bugbugin para mailabas ang galit mo, matutulungan kita. Ngumiti si Terence. Kahit sino pa iyon, ang marinig na ang arts ng practitioner na ginagamit niya ang buhay niya para sanayin ay pain lamang ay magpapailang sa kanya. Kahit ang isang matapang na tao tulad ni Terries ay hindi dapat maging exception, at iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi ito ni Terence. Ang pagbugbog kay Bartolo ay makakatulong sa kanya na linisin ang kanyang isipan, at ito ay makabubuti para sa kanyang hinaharap na cultivation. Hahaha, hindi na kailangan. Hindi ako magagalit. Kung hindi niya sinasadyang ikalat ang creation battle technique, hindi sana ako nagkaroon ng pagkakataong linangin ito. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na siya lang ang may creation battle technique 10,000 taon na ang nakalilipas? Mabuti na lang at inilabas niya ang unang bahagi ng creation battle technique. Kung hindi, mawawala sana ang creation battle technique 10,000 taon na ang nakalilipas. Tumawa si Terries at ikinumpas ang kanyang kamay, na parang wala lang talaga siyang pakialam.
Hindi siya nasiyahan sa katotohanang ang creation battle technique na kanyang nililinang ay isa lamang hindi kumpletong bersyon. Sa halip, natuwa siya. Brother Terries, napakabukas palad mo. Ngumiti si Terence at nagpatuloy, sa ang kuweba matatagpuan ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique. Mayroon bang magagandang bagay sa dalawa pa? Nasa itaas ang silid na bato na ginagamit ko para sa paglilinang, sabi ni Bartolo nang may mapait na ngiti. Wala na talaga akong iba pa. Wala ang antas ng aking paglilinang. Paano ako makakakuha ng anumang mabuti? Kung hindi, hindi ko sana isinugol ang aking buhay para umabot sa yugto ng paghahati ng dagat. Isa pa, kahit na may anumang magagandang bagay sa nakalipas na 10,000 taon, halos lahat ng mga ito ay nawasak na. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang pagkumpleto ng yugto ng paghahati ng lupa ay talagang hindi isang malaking kalakasan. Hindi tulad ngayon, maliban sa silangang kontinente, ang yugto ng paghahati ng lupa ay isang malaking boss, ang pinakamalakas na nilalang sa ilalim ng mga sinaunang pamilya at matatandang halimaw. Pero hindi maniniwala si Terence sa mga sinabi ni Bartolo. 10,000 taong pagong, sinabi ko na sa iyo na huwag kang magsisinungaling. Gusto mo ba talagang subukan ang paglalamon ng primordial spirit? Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at tumingin kay Bartolo nang may bahagyang ngiti. Kung ipipilit ng lalaki na huwag itong kunin, gagamitin niya ang kanyang essence spirit devour nang walang pag-aalinlangan. Dahil si Bartolo ang may control sa level 9 array disk kaya hindi napansin ni Terence ang lalaking nagtatago sa gitna ng formation, naghahandang agawin ito. Ngayong nailipat na ang kontrol sa disk, malinaw na nakita ni Terence na may kung ano sa ilalim ng lupa. Isang bowl ang kasing laki ng kamao ng mapusyaw na gininto ang likido. 639. Tila naalala rin ni Bartolo ang pangyayaring ito. Natarante siya at nagmakaawa, maaari kitang ibigay kahit ano, huwag mo lang kunin ang likidong nagpapatatag ng kaluluwa ng Black Sea. Nabubuhay lang ako dahil sa likidong nagpapatatag ng kaluluwa ng Black Sea na ito. Bakit naman ilalagay ng isang taong nagel-inang ng teknik sa labanan ng paglikha ang kanyang closed-door cultivation sa ilalim ng lupa? Sa wakas ay nabunyag ang katotohanan dahil dito lang matatagpuan ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa sa Black Sea na maaaring magbigay sustento sa sinaunang espiritu. Matagal nang gustong malaman ito ni Terence simula pa noong una, paano na pananatili ng isang espiritu ang ganitong lakas pagkatapos ng 10,000 taon. Malalaman mo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa miserableng kalagayan niya noong una niyang nakita ang malamulto na bagay na iyon. Kalaunan, nang mapagtanto niyang hindi niya maaalis ang array disk, naunawaan niya na ang isa pang tungkulin ng Grade Sham na Death Trap Array na ito na pinagsama rito ay ang protektahan ang maliit na bola ng likidong nagpapalapot ng kaluluwa sa Black Sea. Hindi nagsisinungaling si Bartolo. Kung wala ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa sa Black Sea, sapat na iyon para manatili ang kanyang sinaunang espiritu sa yugto ng pagkakatatag ng pundasyon matapos ang kanyang pagkabigong makaabot sa yugto ng pagkawasak ng dagat at ang kanyang pisikal na katawan ay bumagsak. Paano niya magagawang angkinan ang iba? Pagkatapos ng 10,000 taon, ang isang simpleng sinaunang espiritu sa yugto ng pagkakatatag ng pundasyon ay dapat na naglaho ng walang nakakaalam kung ilang taon. Maaaring napigilan na ni Terence ang lalaking ito, ngunit ang kanyang espiritu ay nasa tuktok pa rin ng maagang paghahati ng daigdig. Marahil dahil sa likidong nagko-concentrate ng kaluluwa ng Black Sea kaya niya nagawang linangin sa ganitong antas sa loob ng 10,000 taon. Bata, magandang bagay ang likidong pampalapat ng kaluluwa ng Black Sea. Hindi lang ito kapaki-pakinabang para sa akin, kundi pati na rin para sa iyo. Huwag mong pabayaan ang ganitong kayamanan. Hindi napigilan ng demonyong bagay na ipaalala kay Terence na kung maibabalik niya ang likidong pampalapat ng kaluluwa ng Black Sea na ito sa karaniwang mundo, maaaring nabawi niya ang kanyang orihinal na lakas. Kahit na ito ay isang sinaunang espiritu lamang, maaari niyang pangibabawan ang mundo. Hanggat hindi si Terence ang dalubhasa sa pagsugpo sa Yuan spirit body. Kung sinabi mo sa akin ng tapat, baka naisip ko nang iwan sa iyo ang kalahati ng likidong nagpapatatag ng kaluluwa sa Black Sea. Sayang at hindi mo ito pinahalagahan, kaya huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon.
Bahagya ng umiti si Terence at nagpadala ng isang daloy ng purong chi, na nagbukas sa gitna ng lupa at nagpakita ng isang maliit na uka ng jade. Gamit ang magaan na pagkumpas ng kanyang kamay, ang gininto ang likido ay nabalot sa chi ni Terence at lumipad sa ere. Nahati ito sa maliliit na bola at inilagay sa 10 magagandang bote ng jade. Hindi nang ahas na gumalaw si Bartolo habang nanunood. Ang mga pamamaraan ni Terence ay masyadong taliwas sa kanya. Masakit mawala ang likidong nagko-concentrate ng kaluluwa sa Black Sea, ngunit ang sakit ay 100 beses na mas matindi pagdating sa mga kidlat at sa espiritu ng asensya. May 2 patak ng likidong nagtitipon ng kaluluwa mula sa Black Sea ang natira, ngunit hindi ito kinuha ni Terence. Ibinalik niya ang mga ito sa labangan ng Jade. Iiwan ko na itong 2 patak para sa iyo. Kahit papaano, magagarantiyan ito na mabubuhay ka ng napakatagal. Kung hindi ka pa rin mag-aasikaso, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Walang pakialam na tiningnan ni Terence si Bartolo. Ang isang essence spirit na walang katawan ay iba noong siya ay nasa mundo ng mga mortal. Napakahirap bumuo ng isang essence spirit, at habang tumatagal, mas mahihirapan siyang mabuhay. Naiintindihan ko. Ano pa ang gusto mong malaman? Magtanong ka na lang. Malungkot na sabi ni Bartolo. Wala naman akong magandang maibibigay sa iyo. Buksan muna natin ang mga restriction sa kuweba. Itinuro ni Terence ang 3 kuweba, kaya rin niyang sirain ang mga restriction, pero nandito si Bartolo, kaya bakit pa mag-aabala? Hindi nang ahas na sumuwi si Bartolo. Lumutang siya palapit ng masunurin at inalis ang restriction. Agad na sinuyod ni Terence ang kuweba, ang nasa itaas ay mukhang isang silid ng paglilinang. May isang kayumangging jade cushion sa gitna, at may nasira na level 7 spirit gathering formation sa paligid nito. Marahil ito ay sanhi ng pagkabigo ng lalaki na makalusot noon, at hindi niya ito naayos pagkatapos niya maging isang espiritu. Medyo malaki ang espasyo sa 2 pang kuweba. Ang isa ay may imbakan ng tubig para sa paghahagis ng mga halaman, at ang isa naman ay parang isang tanim. Malamang may itinanim noon, ngunit ngayon ay tigang na ito. Isang himala na hindi naging bato ang lupa. Alam mo rin ba ang tungkol sa pagpapanday at pag-aalaga ng mga espiritual na halaman? Maaari kayang pinag-aralan din niya ang daw ng mga kasanayan at ang daw ng alchemy. Sumulyap si Terence kay Bartolo, na may pagtataka. Sa dami ng mga pormasyong itinayo niya kanina, ang walang hiyang ito ay isang all-rounder. Kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Panglibangan lang ito. Ang pagpapanday ay paggawa lamang ng mga bandila ng porma sayon para magtayo ng mga porma sayon. Hindi maaaring gamitin ang mga espiritual na halaman. Sa lugar na ito, ang mga espiritual na halaman ay hindi kailanman itinatanam. Medyo mapagkumbaba si Bartolo, tila natatakot din siya sa mga panlilinlang ni Terence. Hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang pagmamalaki. Mayroon ka pa bang ibang mga watawat ng porma sayon? Kunin mo at tingnan ko. Naghahanap si Terence ng mga watawat ng porma sayon mula kay Bartolo, maganda sana kung mayroon pa si Bartolo. Ang makapag-set up ng level 7 formation ay sapat na ang taas para sa kanya, at sayang lang ang talento niya sa kasalukuyang antas. Pero sa gabay ng molditang ito, naramdaman ni Terence na magiging napakabilis ng pag-unlad niya sa mga formation, at hindi magtatagal ay magagamit niya ng husto ang mga formation flag na ito. Pasensya na, naubos ko na lahat ng array flags na ginawa ko. Gustong umiyak ni Bartolo pero wala siyang maiyak. Paano niya nakilala ang isang lalaking kayang bumunot ng balahibo ng gansa at gustuhin ang lahat? Pero, hindi niya ito matatalo. Nang panahong iyon, para matagumpay na maangking katawan, sinasadya niyang limitahan ang teknik sa pakikipaglaban sa paglikha na naipakalat sa nascent soul stage. Ito ba talaga ang orihinal na antas? Bakit mo sinabing wala kang kahit ano? Kumunat ang noo ni Terence dahil sa pagkadismaya, pero wala siyang pakialam. Hindi mahalaga kung walang mga watawat ng porma sayon. Ang mahalaga ay ang susunod na bahagi ng teknik sa labanan ng paglikha. Tumalon na si Terries sa kuweba at nagsimulang maghanap ng susunod na bahagi ng mga taktika sa labanan ng paglikha, ngunit hindi ito natagpuan ng espiritu ni Terence. Malamang ay wala ring makikita si Terries.
10,000 taong pagong, nasaan ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique? Wala ni isa sa kuweba. Limitado ang pasensya ko, at alam mo ang kahihinatnan ng paglalaro ng mga trick. Napahawak si Terence sa hangin at hinaila ang espiritu ni Bartolo sa harap niya, pinaga niya ang kapangyarihang lumalamon. Hindi, hindi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sabay na tayong umakyat. Hahanapin ko ito para makita mo dahil naglagay ako ng isang hanay ng mga nagtatago sa ilalim ng hanay ng mga nagtitipon ng espiritu, kaya hindi ito mahahanap ng iyong espiritu. Mabilis na paliwanag ni Bartolo, kung sakaling lamunin siya ni Terence. Napakagaling talaga ng array mo daw. Kahit ako hindi ko matukoy ang concealment array na ginawa mo. Si Terence ang nagsasalita para sa multo, dahil kahit may kasanayan ang multo, hindi nito matukoy ang invisibility formation. Natawa si Bartolo ng alanganin, pero sa kaibuturan niya ay minamaliit niya si Terence, siya ba ang dapat sisihin sa sarili niyang kakulangan sa kasanayan? 6,040. Habang nagsasalita siya, lumipad sina Terence at Bartolo papasok sa kuweba sa itaas. Masusing hinalughog na ang Terrace Road, at wala silang nakita. Walang laman ang lugar sa simula pa lang. Tanging isang kayumangging jade futon lang ang namumukod tangi. Hawak ni Terrace ang jade futon at binaligtad ito. Wala siyang nakitang kakaiba. Nasaan iyon? Tumingin si Terence kay Bartolo at mahinahong nagtanong. Lumawag ka muna ng kaunti, aalisin ko ang pormasayon. Natatakot ka ba na makatakas ako mula sa iyong palad? Pinigilan ni Terence ang paggalaw ni Bartolo, wala siyang nagawa kundi magsalita. Walang hinala si Terence, hindi naman kalakihan ang silid, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtakas ni Bartolo. Medyo niluwagan niya ang kanyang kontrol. Salamat, salamat. Tumawa si Bartolo habang lumulutang patungo sa jade futon. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang banal na pandama. Ang buong jade futon ay biglang nagliwanag na may bola ng liwanag na agad na bumalot kay Bartolo. Isa itong maliit na pormasayon ng teleportasyon. Sigaw ng demonyo sa takot. Ang maliit na pormasayon ng teleportasyon na ito ay nakatago sa jade futon, at kahit siya ay hindi ito natuklasan. Tila hindi mataas ang antas ng pormasayon, at marahil ito ay dahil ang paraan ng pag-set up ng pormasayon ay ibang-iba sa alam niya. Hindi nagsalita si Terence at iginalaw ang kanyang kamay, ngunit si Bartolo ay nasa liwanag na. Natakpin ng liwanag ang kamay ng tuluyan, hindi siya naapektuhan. Sundan mo sila agad. Kung hindi, hindi natin maa-activate ang pangalawang teleportasyon sa maikling panahon. Ang demonyong bagay ay nakikipag-ugnayan kay Terence sa pamamagitan ng kanyang spirit sense sa napakabilis na bilis. Para bang huminto ang oras sa labas ng mundo. Dahil doon, bago pa man mapaalis ng teleportation formation si Bartolo, nahawakan na ni Terence at ng kamay nito ang liwanag. Napigilan ang kamay, ngunit nakapasok si Terence sa liwanag, ang kay-abangan ni Bartolo ay napalitan ng takot. Huwag kang pumasok. Isang tao lang ang kayang i-teleport ng pormasyong ito. Kalahati lang ng pangungusap ang nasabi ni Bartolo bago tuluyang nawala kasama si Terence sa isang kislap ng liwanag. Tanging ang jade futon na lang ang bumalik sa orihinal nitong kayumangging kulay, na parang walang nangyari. Terence. Namutla si Terrace sa takot. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya wala siyang oras para mag-react. Kahit alam niyang dapat niyang pigilan si Bartolo, hindi kayang sabayan ng kanyang katawan ang kanyang mga aksyon. Bago siya pumasok, gusto ni Terrace na protektahan si Terence, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, nasaksihan niya ang pagkawala ni Terence. Ang ganoong uri ng galit sa kanyang sarili ay halos mabaliw siya. Kung hindi niya narinig ang mga salita ni Bartolo at alam niyang isa itong teleportation formation, maaaring wala sa panganib si Terence. Maaari pa nga siyang patayin ng sekta ng Terrace. Sa kabilang banda, nagdilim ang paningin ni Terence nang pumasok siya sa pormasayon ng teleportasyon. Nakaramdam siya ng sakit na parang napunit sa buong katawan niya. Automatikong gumana ang ninakaw na kayamanan ng langit at napigilan ito ng may matinding kahirapan. Nahihilo na naman ang kanyang ulo, at maging ang kanyang Yuan Shen ay nagpapakita ng mga senyales ng kawalan ng katatagan.
Hindi nagsisinungaling ang 10,000 taong pagong. Hindi kayang tiisin ng maliit na pormasayo ng teleportasyong ito ang teleportasyon ng dalawang tao. Kahit na ang isa sa kanila ay isang sinaunang espiritu lamang. Hindi niya alam kung gaano katagal, marahil ilang araw, o marahil isang iglap lamang, ngunit nang maramdaman niyang malapit nang gumuho ang kanyang espiritu, isang patak ng mapusyaw na gintong likidong nagkokonsentra ng kaluluwa mula sa Black Sea ang ipinadala sa kanyang dagat ng kamalayan, na agad na nagpatatag sa kanyang magulong espiritu. Sa sumunod na sandali, natagpuan ni Terence ang kanyang sarili sa isang silid na bato na halos kapareho ng nauna. Kung hindi lang dahil sa maliit na istant ng mga librong bato, iisipin niya na hindi siya na-teleport palayo. Senior Ghost, nasaan ang 10,000 taong pagong na iyon? Umiling si Terence, alam niyang ang bastardo ang nagligtas sa kanya gamit ang likidong nagpapalamig ng kaluluwa ng Black Sea, ngunit hindi niya alam kung buhay pa ang bastardo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang miniature teleportation formation ay kayang suportahan lamang ang teleportation ng isang tao. Sa proseso ng teleportation, ang malas na lalaking iyon ay napunit na. Kung hindi dahil sa Black Sea Soul Consolidating Liquid na nakuha mo lang, malamang ay napinsala rin ng husto ang kaluluwa mo. Medyo natatakot pa rin ang demonyong bagay na iyon, kung mamamatay si Terence, maaaring gumuho rin ang Jade Space, ganoon din ang mangyayari sa demonyong bagay na iyon. Kahit nataglay niya ang Soul Nurturing Wood at ang Black Sea Soul Condensing Liquid, tiyak na hindi siya makakaligtas sa spatial collapse ng Jade Pendant at sa puwersa ng pagkapunit ng teleportation formation. Nakaligtas siya ng madali. Marahang bamaantong hininga si Terence. Minaliit niya ang pagkakamaling ito na parang isang halimaw na may 10,000 taong gulang at nakahanap na siya ng pagkakataong makatakas. Sa huli, natapos na ang lalaki, ngunit hindi man lang niya magamit ang DevR o Soul Search para makahanap ng anumang impormasyon. Mabuti na lang at ang silid na batong ito ay isa pang lugar kung saan nagkultiba si Bartolo. Ang pormasayo ng teleportasyon ay inihanda upang mag-iwan ng daan palabas. Kung tama ang kanyang hula, ang kasunod na paraan ng mental cultivation ng creation battle technique ay dapat nandito na. Senior Ghost, malayo ba ang distansya ng teleportasyon ng miniature teleportation formation na yan? Nasaan na tayo ngayon? Tuluyan nang nawala sa isip ni Terence ang oras habang ginagawa ang proseso ng teleportasyon. Hindi niya alam kung gaano nakatagal, kaya ang tanging na itanong niya lang ay ang sumpaman. Nasa isla pa rin ako. Wala pang isang segundo ang teleportasyon. Gayunpaman, ang silid na batong ito ay itinago ni Bartolo gamit ang isang array, kaya hindi ko napansin ang lugar na ito noon. Nako, ang array daw ng lalaking ito ay talagang mahusay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong array formation technique. Kung may oras ako, gusto ko itong pag-aralan dito. Bihira lang maging seryoso ang multo, at sineryoso ito ni Terence. Kahit ang malamulto na ito, isang master ng pormasayo na may ranggong lupa, ay puno ng papuri para rito. Kung mahahanap niya ang formation manual ni Bartolo, hindi ito magiging mas mababa kaysa sa huling bahagi ng creation battle technique. Ang pinaka-nakakapukaw pansing bagay sa silid na bato ay ang istant ng mga librong bato. Mayroong 4 na parihabang kahon ng Jade dito. Ang mga kahon ng Jade ay protektado ng isang restriction upang maiwasan ang pagkasira ng mga bagay sa loob ng mga kahon ng Jade. Nanatiling alerto ang diwa ni Terence habang naglalakad siya papunta sa istant ng mga librong bato at sinira ang mga paghihigpit sa isa sa mga kahon ng Jade. Ang mga paghihigpit ay ginagamit lamang upang protektahan ang kahon at hindi komplikado, kaya madali itong masira. Bago buksan ang mga ito, ipinadala ni Terence ang kanyang spirit sense para maingat na suriin. Ang couple na si Bartolo ay napakatuso, sino ang mag-aakala kung maglalagay siya ng bitag sa mga kahon. Hindi nag-aksaya ng oras ang malademonyo at nakipag-usap kay Terence. Matapos masigurong walang problema, hinayaan niyang buksan ni Terence ang Jade Box. May isang manipis na libro sa loob ng kahon, gawa sa kung anong uri ng seda. Kung hindi dahil sa restriction, nabulok na sana ito pagkalipas ng 10,000 taon. Maingat si Terence, dahil sa takot na magdulot siya ng hindi na maibabalik na pinsala sa libro.
Tulad ng inaasahan, ito ang kasunod na heart technique ng creation battle technique. Sa bahaging ito ng heart technique, hindi mahihirapan si Kuya Terracing daw na makapag-cultivate hanggang sa yugto ng paghati ng lupa. Bahagya lang itong binasa ni Terence at ngumiti sa kasiyahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.